Libu-libong taon na ang nakalipas, dumating mula sa kailaliman ng itim na bangin ang mga halimaw na hindi maipaliwanag ng tao. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, lumitaw ang mahiwagang monumento. Mula rito, ipinagkaloob sa sangkatauhan ang mga kapangyarihang pambihira, mga propesyon at kakayahang magbigay ng pag-asa laban sa mga halimaw. Naging mga mandirigma ang tao, at sa patuloy na paglakas at pag-upgrade, naitaboy nila ang mga halimaw pabalik sa bangin, muling naipagtanggol ang kanilang mundo. Subalit, hindi tuluyang nawala ang banta. Sa anino ng dilim, nanatili pa rin ang mga halimaw, naghihintay ng sandaling muling sumalakay. At ayon sa sinaunang pahayag, tanging ang lakas ng kabataan ang makapagtatapos sa kanila ng tuluyan. Dito nagsimula ang tradisyon ng Job Transfer Conference. Ipinaliwanag ng guro na ibabase sa kanilang talento ang magiging propesyon nila. Bawat estudyante ay may malaking responsibilidad sa kinabukasan ng kanilang bansa. Masaya at sabik ang mga estudyante. May ill na gusto maging warrior, dahil madali raw kumita at makapasok sa union. Pero may nagsabi rin na hindi ganoon kadali, dahil 50% lang ang success rate ng mga papasok sa combat profession. May mga estudyanteng nang-aasar. Pinagtatawanan nila si Lin Tianhao dahil natutulog pa raw kahit oras na ng job transfer. Ipinapakita ang malungkot na mata ni Lin Tianhao. Tahimik pero mabigat ang iniisip niya tungkol sa kanyang kapalaran. Lumabas ang profile niya. Lin Tianhao, huling ranggo sa klase. Nakayanan kong mabuhay sa paglalakbay sa oras at ngayon, may pagkakataon akong magpalit ng trabaho. Pero anong trabaho kaya ang makukuha ko? May kaklase na lumapit at nang-aasar. Tianhao, anong propesyon ang target mo? Sumagot siya. Siyempre, ang pinakamataas, S-level o isang hidden class. Ang mga kaklase niya ay nagtawanan. Narinig niyo ba? Ang huling pwesto, nangangarap ng S-level. Kung tutuusin, mahirap pa nga siyang makapasok sa kahit anong propesyon. Lumabas ang opisyal na datos tungkol kay Lin Tianhao. Lakas strength. 2.9 talino intelligence. 2.8 katawan physique. 1.6 tibay ng isip mental strength. 1.7 bilis agility. 1.5 overall potential rating. Kayan sa resulta, tila wasak na talaga ang buhay ko. Malapit ang tingin sa kanyang mata na nagliliwanag. Ngunit sino ba ang nagsabi na ang isang pangkaraniwang ibon ay hindi pwedeng maging isang phoenix? Tumingala siya sa langit na puno ng pag-asa. Kung nagawa kong makalampas sa panahon, baka may himala pa rin. Sana makahanap ako ng isang magandang propesyon. Sa entablado, tinawag ang mga estudyante mula sa Class 2 ng Lintian City No. Isang middle school para sa kanilang pagpalit ng trabaho job transfer. Tinawag si Wang Dong, isang matikas at mayabang na estudyante. Nakatingin si Lin Tianhao mula sa malayo. Si Wang Dong ay mapanghamong tumalikod kay Tianhao. Walang silbi ka, panuorin mo ako habang nagpapalit ng trabaho. Pamwesto si Wang Dong sa harap ng mahiwagang bato. Ipinaliwanag ng tagapagturo na tatagal ng 5 segundo ang proseso at maaaring makaramdam ng kakaiba ang katawan. Inilagay ni Wang Dong ang kamay niya sa bato, sumabog ang matinding liwanag at enerhiya. Ayon sa gabay ng banal na liwanag, matagumpay ang job transfer. Nakangisi si Wang Dong, puno ng yabang. Ang kanyang bagong trabaho. Mandirigma warrior. Nagulat siya sandali, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Sinabi ng guro. Kahit C-level talent, isa pa rin ito sa pinakamahusay sa mga ordinaryong tao. Sundan ng tamang pagsasanay at tiyak magiging karapat-dapat kang mandirigma. Masayang sigaw ng 2 sexing estudyante. Brother, isama mo naman ako sa susunod mong pagpasok sa dungeon. Huwag mo akong kalimutan. Nakangisi si Wang Dong, taas noo at ipinapakita ang kanyang card bilang bagong warrior. Ang swerte talaga ni Wang Dong, ang trabaho niya bilang warrior ay siguradong matatag. Nakakainggit, bulong ng isa sa gilid. Lumapit si Wang Dong kay Lin Tianhao at tumawa ng malakas. Aba, hindi ko napansin may isa pa pala rito. Yun pala si Lin Tianhao, ang tall-una ng klase. Pang-aasar niya. Si Wang Dong, palagi akong ginagawa ng gulo, naisip ni Tianhao habang pinagmamasdan ang kaklase, ngayon na isa na siyang warrior, mas lalo akong mahihirapan sa hinaharap. Sa labas ng paaralan, hinarang siya ng grupo ni Wang Dong. Nabangga mo si Brother Dong pero hindi ka man lang nag-sorry. Ngunit si Wang Dong ay ngumisi at tinaas ang kamay. Tama na.
Masaya ako ngayon, huwag niyo nang sirain ang araw ko. Araw ng selebrasyon ito. Ililibre ko kayo mamaya sa pub sa bayan. Ahimik lang na pinagmamasdan ni Tian Hao ang lahat. Paano ang isang bully na gaya niya ay naging warrior? Ano kaya ang magiging trabaho ko? Bulong niya sa sarili. Sa paligid, nagbubulungan ang ibang estudyante. Sa tingin ko, walang kwentang trabaho lang makukuha ng talunang yon. Tinawag ng guro ang pangalan ni Lin Tian Hao upang sumalang sa entablado para sa kanyang job change. Tumayo siya, tinaas ang kamay at malakas na sumagot, narito. Habang naglalakad papunta sa entablado, ramdam niya ang bigat ng lahat ng mapanuyang tingin ng kanyang mga kaklase. Huminto siya sa harap ng mahiwagang bato ng propesyon. Sa isip niya, paulit-ulit niyang inuusal, kahit ano. Basta maging mandirigma. Kung hindi man, isang salamangkero, o kahit anong pantulong na propesyon. Desperadong tinig ay bamulong. Pakiusap. Idinampi niya ang kamay sa bato, at agad na kumislap ng dilaw na kidlat na parang dumadaloy sa kanyang katawan. Ang buong entablado ay umuga at nagningning sa tindi ng liwanag. Ano ito? Bulalas niya habang napapaatras. Sa kabila ng gulat, dama niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang liwanag na ito. Maaaring ito na ang pagkakataon kong baguhin ang kapalaran ko. Nagulat ang guro at mga tagapamahala, hindi maaaring. Lilito na ba ito? Nasilaw sila sa kakaibang ningning na nagmumula sa bato. Nagpaalala ang guro, bawat isa ay may sariling tadhana. Ihanda mo ang sarili mo, estudyante. Ang propesyon mo ay summoner. Nagulat ang lahat. Pinagtawanan siya ng mga kaklase. Summoner. Hindi ba't walang silbi ang klaseng yan? Sayang lang, basurang propesyon. Si Lin Tian Hao ay tuluyang minaliit. Biglang may boses na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan. Host awakening detected. Sa pamamagitan ng Abyss Lord Identity, makakakuha ka ng SSS level talent. Ipinakita ang bagong sistema. Abyss Lord System. Kada 10 level, makakakuha siya ng SSS level talent. Sa level 100, 10 SSS talents ang kanyang taglay. Nagulat si Lin Tian Hao at napaisip, ibig sabihin. Sa dulo, magiging pinakamakapangyarihan ako. Makikita ang kamay na iniaabot ang isang card kay Lin Tian Hao. Si Lin Tian Hao ay nakatingin ng seryoso habang hawak ang card. SSS level talent extraction. Nagulat siya nang marinig ang sistema. Congratulations to the host for obtaining the SSS talent skill, Demon Sacrifice. Lumilitaw ang paliwanag ng kasanayan. Ang Demon Sacrifice ay nangangailangan ng sakripisyo ng sariling maximum HP upang palakasin ang mga summon at gawing demonyo ang mga ito. Ang kanyang mga summon ay nagiging makapangyarihang nilalang mula sa kadiliman. Lumabas ang tanong ng sistema. Permanently deduct the upper limit of health value. Si Lin Tian Hao ay nag-isip at ngumiti ng bahagya. Mataas nga ang presyo. Pero bilang summoner, hindi ko kailangan lumaban ng harapan. Basta't malakas ang aking mga summon, sapat na yun. Lumabas ang karagdagang impormasyon ng sistema. Every 100 HP limit can increase the summon creature by 1 level. Ibig sabihin, mas marami siyang isasakripisyong buhay, mas mabilis lalakas ang kanyang mga summon. Makikita si Lin Tian Hao na nakatingin sa screen ng sistema. My current health points are 1,000, kailangan kong magtira ng hindi bababa sa 100 HP para sa sarili ko. Guro, nakangiti habang nakatingin sa kanya. Huwag kang panghinaan ng loob, estudyante. Kahit pa sinasabing walang silbi ang propesyon mo, may iba pang landas sa buhay. Mga estudyante, nagtatawanan at nangungutya. Kung summoner ang trabaho mo, mas mabuti pang umuwi ka na lang at mag-isip kung paano ka makakaahon. Lin Tian Hao, nakayuko at naiisip. Totoo. Walang silbi raw ang magpalit ng propesyon tungo sa pagiging summoner. Lin Tian Hao, unti-unting nakangiti at tumataas ang kumpiyansa. Pero ako si Lin Tian Hao, at magiging pangunahing summoner na mamumuno sa ibabaw ng mundong ito. Sa tahanan ni Lin Tian Hao, boses ng kapatid na dalaga nakatingin kay Tian Hao na kara-rating lang. Kapatid, andyan ka na. Kumusta ang pagbabago ng trabaho mo? Anong propesyon mo? Lin Tian Hao, nakatayo sa pinto, malamig na tugon. Summoner. Kapatid na dalaga medyo nagulat at kinakabahan.
Summoner. Iyon ba yung propsyong madalas tawaging walang silbi? Lin Tianhao, seryoso ang tingin, walang alinlangan. Oo. Dalaga habang pinupunasan ang pawis ng kapatid. Okay, why lang yan, kuya? Huwag ka nang malungkot. Sa susunod na taon, magpapalit din ako ng trabaho. Magiging mage ako para protektahan ka. Si kuya, biglang napatitig at nagulat sa ayos ng kapatid. Ako ang kuya mo, isang napakalakas na summoner. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Ang isipin mo lang ay protektahan ang sarili mo. Sabay tinakpan ng ulo ng kapatid gamit ang tuwalya. Kapatid na kasimangot at nagrereklamo. Kuya, inaasar mo na naman ako. Kuya, habang palayo na. Sige, iwan mo muna ako ng sandali at maglaro ka na lang mag-isa. Kapatid sumisigaw habang nakatalikod si kuya. Kuya, penetrato mo na naman akong parang bata. Sa classroom, guro nagsasalita sa harap. Ngayong pagkakataon, maganda ang naging resulta ng ating klase sa job transfers. May 5 na naging warrior. May 8 na naging mage-type jobs. May 11 na naging support-type jobs. At isa lang ang naging summoner. Pinagtatawanan ng mga kaklase si Tianhao. Para sa kanila, dil mahina siya, bagay lang sa kanya ang walang silbing summoner. Ibinigay ng guro ang makapal na libro bilang tulong. Napaisip si Tianhao habang hawak ang librong sobrang kapal. Ang bigat ng librong yun ay sumisimbolo rin sa hirap ng landas na tatahakin niya. Paliwanag ng guro sa lahat ng estudyante. Isa itong opisyal na proseso ng paaralan para maitala ang lahat ng nagtagumpay sa job transfer. Inanunsyo ng guro. Ngayon sisimulan na natin ang job aptitude test. Lahat ng estudyante ay naghanda, excited at may halong kaba. Tumayo agad ang isang estudyante at nagsabing siya ang mauuna. Gumamit siya ng kapangyarihan at naglabas ng malakas na enerhiya. Sumabog ng liwanag at nagpakita ng lakas, nakakuha siya ng score na 73, sabi ng guro. Hindi masama, may talento ka. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap. Isang malakas na lalaki ang sumunod, gamit ang kanyang espada. Nagliyab ang paligid sa lakas ng atake niya, at umabot sa score na 89, pinuri siya. Napakataas na puntos. Ikaw na siguro ang pinakamalakas ngayong taon. Lalong humanga ang mga kaklase, at napatingin kay Lin Tianhao na may halong pangungutya. Tinawag na ang pangalan niya. Next, Lin Tianhao. Lumapit siya, halatang kinakabahan. Naalala niya ang librong binigay ng guro tungkol sa summoner. Sabi niya sa isip. Nakita ko ang simpleng spell sa libro, pero hindi ko pa nasusubukan. Wala nang ibang paraan, subukan ko na lang. Binuksan niya ang libro at nagsimulang bigkasin ang mga salita ng summoning. Unti-unting bumalat ang kakaibang enerhiya, at nagsimulang lumakas ang hangin. Nagulat ang guro at mga estudyante. Ano itong reaksyon? Hindi maaari, akala ng lahat, isang napakalakas na nilalang ang lalabas. Sa gitna ng liwanag, may lumabas na maliit na nilalang. Isang slime. Maliit, bilog, kulay asul, at napaka-cute. Si Lin Tianhao ay natulala, hindi makapaniwala. Samantalang ang ibang estudyante ay nagtawanan. Si Lin Tianhao ay nagulat nang makita ang kanyang nasummon, isang maliit na slime. Hindi siya makapaniwala at parang nabigo sa inaasahan. Lumabas ang status window ng slime. Beginner slime, level 1, HP 500, attack power siyam, skills. Corrosive slime at slime speed. Kahit mukhang mahina, may kakaibang potensyal ang skills nito. Makikita ang slime na nakatingin lang ng inosente at cute, parang walang banta o lakas. Napaisip si Tianhao at medyo nadismaya, dahil ang kapangyarihan ng slime ay sobrang hina. Only siyam na attack power. Tumigil ang ingay ng mga estudyante. Ang guro ay nag-utos na tingnan na lang ang score. Umabas ang resulta ng test score 9 points lang. Kitang-kita ang pagkabigla ng lahat. Tinapak siya ng guro at sinubukang palakasin ang loob niya kahit mababa ang score. Pero halata ang pang-aasar ng ibang estudyante. Humiling si Tianhao na subukan ulit. Kita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Pumayag ang guro kahit nag-aalinlangan. Nagdesisyon si Tianhao na gamitin ang kanyang tunay na talento, isang kakaibang kakayahan na nakatago. Lumabas ang skill. SSS Rank Abyss Talent.
Demonic sacrifice. Lumitaw ang opsyon ng sakripisyo. Kapag isinakripisyo ang creature, ito ay permanenteng may demonyo at magla-level up. Isang tao mula sa crowd ang nagtanong, anong ginagawa niya doon? Kahit ulitin pa niya ng 100 beses, wala ring magbabago. May system prompt na nagsasabing bumaba ang HP ng bida mula 1,800. Ang slime ay biglang napapalibutan ng pulang enerhiya, halatang naguguluhan. Kitang-kita ang slime na unti-unting binabalot ng dugo at enerhiya, parang pinipilit baguhin ang katawan nito. Lumabas ang bagong status ng slime. Demonized slime. Beginner level. 3 HP. 500-1200 attack power. 120 skills. Corrosive slime, slime spit, dance of the demon. Nagpakita ang slime ng bagong hitsura. Pula, may sungay at masamang aura. Wala na ang dating cute na slime, pinalitan ng demonic form. Ang demonized slime ay sumugod ng mabilis, puno ng galit at lakas. Malakas na pagsabog ang nangyari matapos umatake ang slime. Sa una, parang wala pang score ang lumalabas. Suspense moment ito, iniisip ng lahat, baka nga walang epekto o bagsak pa rin ang resulta. Biglang nag-react ang scoreboard, nanginginig at naglabas ng pulang enerhiya. Ang lahat ng tao ay napatingin. Reaksyon ng mga estudyante at guro. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang bida mismo ay natulala. Kahit siya, hindi inaasahan ang sobrang taas ng naging resulta. 120 points. Ang mga kaklase ay nagsisigawan. Hindi sila makapaniwala na yung bottom feeder ay mas malakas pa pala kaysa sa mga inaasahang top students. Galit na galit si Wandong at hindi matanggap na natalo siya sa puntos. Binanggit niya na kahit ang kilalang war god ng bansa ay nakakuha lang ng 101 puntos, kaya imposibleng umabot sa 120 si Lin Tianhao. Deal 2 beses sumubok ang bida, pinagbibintangan siyang baka niloko o binago ang makina sa pangalawang test. Tumindig ang mga kaklase, sumigaw ng, he must have cheated. Kalma lang ang bida. Sabi niya, ginamit ko lang ang talento ko sa aking slime. Sabi ng guro, may punto rin sila. Naglakad siya papalapit at kalmadong sinabi, Teacher, I didn't cheat. Pinakita nilang muli ang makina para patunayan kung totoo nga ang resulta. Pero biglang nag-glitch ang screen, may mga kulay at static lines. Tahimik na nagmumuni-muni ang guro, tila nag-aalangan kung ano ang paniniwalaan. Bigla niyang itinaas ang kamay at sinabi, ang makina ang may sira, hindi nandaya si Lin Tianhao. Tumawa si Wandong at nagmalaki. Siyempre sira ang makina. Walang talo sa akin. Nagsisigawan ang mga kaklase, sinasabi na malinaw na 9 points lang talaga ang nakuha ni Tianhao. Ipinahayag ng teacher. Deal sa sira ng makina, walang bisa ang resulta ni Lin Tianhao. Mauulit ang test sa susunod. Hindi pa rin sila kontento. Galit silang sumisigaw, nananawagan ng katarungan, pero halata, gusto lang nilang pabagsakin si Tianhao. Tumigil ang lahat ng magsalita ang isang mas mataas na awtoridad. Tama na. Ako ang hahatol dito. Idineklara na tapos na muna ang test, at lahat, kabilang si Lin Tianhao, ay muling susubok kapag naayos na ang makina. Tumapat sila sa isa't isa. Sabi ni Wandong. Kahit magulit ka pa, basura ka pa rin. Isang manok na nangangarap maging phoenix. Ipinagyayabang ni Wandong na pupunta sila sa Level 1 Black Abyss, isang dungeon, at tinawag pa si Lin Tianhao na loser. Tahimik siyang nag-iisip, naalala niya na ang Black Abyss ay dungeon para sa mga baguhan. Sinabi niyang, Perpekto. Subukan ko ang demonized slime ko sa dungeon na yun. Lumakad palayo ang grupo ni Wandong, habang si Tianhao ay nakamasid lang sa kanila. May mga engineer na nagsuri sa testing machine. Isa sa kanila ay nagulat. Estudyante ang nakasira nito. Napakamot ulo ang teknisyan at nagtanong, sa lakas na yon. Baka nakagawa na naman ng bagong henyo ang paaralan. Sa labas ng gate, nakasalubong ni Tianhao ang isang matanda na tila pala kaibigan. Bata, sa katawan mo palang, bagay kang maging summoner. Nagtataka siya, bakit parang pamilyar ang sinabi niya? Ipinakita ng matanda ang isang baston. May top-tier summoner staff ako, ibibigay ko sa iyo sa halagang 300 gold. Galit na galit si Lin Tianhao matapos marinig ang presyo.
300 gold. Para sa kahoy na ito? Niloloko mo ba ako? Tumaas ang kilay ng matanda at sinabing, inaalok ko yan sa'yo ng 300 marahil may tadhana tayong magkita. Kung iba, kahit 1,000 gold, hindi ko ibebenta. Nang hawakan ni Tianhao ang staff, nagliwanag ito ng dilaw na enerhiya. Ramdam niya ang malakas na spiritual energy mula rito. Habang nag-iisip si Tianhao, sa mundong tanawalang Summoners Guild, bihira ang magandang kagamitan. Sige na nga, bibilhin ko. Matigas ang tono ng matanda, sabay taas ng 3 daliri. 300 gold. Laking gulat ni Tianhao nang buksan ang pouch niya, ano? 72 gold lang ang meron ako. Nakangiti si Tianhao, nag-alok. Pwede bang may discount? Gawin na lang 72 gold. Tumawa ang matanda. Marahil tadhana raw tayo, kukunin ko na lang ang 72 gold bilang deposit. Deposit? Gulat ni Tianhao. Matanda. Siyempre. Garantiyang hindi ko ibebenta ang staff sa iba. Kung gusto mong makuha ang staff, pumunta ka sa pinakaloob ng Level 1 Black Abyss Maze at dalhan mo ako ng isang treasure mula roon. Kapag nakuha mo yun na ang staff. Napasigaw si Lin Tianhao. Na-realize niya na parang in-game NPC pala ang matanda. Natanggap niya ang quest nang hindi sinasadya, parang nadaya ng system. Iniabot ng matanda ang isang papel at sinabing, kapag naabot mo na ang pinakaloob ng maze, maiintindihan mo. Pinilit ng matanda si Tianhao na ilagay ang fingerprint niya sa dokumento. Halika na. Lagyan mo ng fingerprint dito. At nagreklamo si Tianhao. Bakit mo ako pinipilit gawin ito, matanda? Habang masaya ang matanda, nakasimangot si Tianhao. Sige, sige. Umalis ka na. Huwag mong kalimutan ang kasunduan. Umalis si Tianhao na may mini rain cloud sa ulo. Lumapit ang isang guro sa matanda at tinanong. Elder Fang. Ano ang ginagawa ninyo rito? Ipinaliwanag ng guro. Nasira ang testing machine kanina, kaya itinigil muna ang exam. Pagkatapos ay tinanong niya. Kilala mo ba ang estudyanteng yun? Sagot ng guro. Opo, estudyante ko siya. Ang pangalan niya ay Lin Tianhao. Kawawang bata. Napunta sa pagiging summoner. Mukhang mahirap ang daang tatahakin niya. Nakangiting sagot ni Elder Fang. Tama ka. Mahirap ang daan sa unahan. Cold Valley Abyss isang napakalamig at mapanganib na lugar sa gitna ng mga bundok. Kaya ito pala ang pasukan sa Level 1 Black Abyss. Ang Cold Valley Abyss ay nangangailangan ng 3 hanggang 5 kalahok. Tanging ang may Level 1 hanggang 10 lamang ang maaaring pumasok. Sino mang lalampas ay buburahin ng tagapangalaga. Talaan ang bilis ng Cold Valley Abyss. Kung ikaw ay makakuha ng unang pwesto sa pagtatapos ng buwan, makakatanggap ka ng malaking gantimpala. Unang gantimpala. Kagamitan, chestplate ng baguhan. Epekto. Dagdag 30% depensa, dagdag 20% resistensya sa mahika, dagdag 120 puntos sa HP. Tiyak na magandang kagamitan para sa simula. Sa kalayuan may nagsabi na, Hoy! Hindi ba ito yung kulelat sa klase? Tingin mo kakayanin mong mabuhay kahit 10 segundo sa loob? Si Wandong pala. Sa isip ng bida ikaw na naman ba? At nagsalita si Wandong. Anong ginagawa ng isang summoner sa abyss? Mas mabuti pang umuwi ka na lang at magtanim. Si Lin Tianhao na seryoso at malamig ang ekspresyon. Sa linyang, mind your own business. Dito ipinakita ang tatlo, si Wang Dong isang C-rank Holy Shield Warrior, Zhou Dashan E-rank Earth Mage, at Zhang Yunfei E-rank Wood Mage. Tumawag si Wang Dong ng pansin, nagyayabang habang naghahanap ng karagdagang miyembro. Isang C-rank Warrior at E-rank Mages. May 2 baguhan na tuwang-tuwa nang marinig ang C-rank Warrior. Maraming gustong sumali sa grupo ni Wang Dong. Sigawan dito't doon. Ako. Ako. Si Wang Dong ay nakangising pumipili. Ikaw. At ikaw. Narinig ng mga tao ang isa sa kanyang kasamahan na nagsabi. Sumama ka sa amin, si Dongge ay naglalayong mapasama sa leaderboard ngayon. Isa sa mga bagong kasamahan ang nagsabi. Hindi kami magpapabigat sa iyo. Biglang kumislap ang portal at may tumalsik na kalansay ng mga naunang pumasok.
Si Joe Dashan, na may ngiting puno ng pananakot, ay nagsabi, "Dam-aikit kayo. Kapag nahuli kayo, ganyan din ang mangyayari sa inyo." Sa sigaw ni Wang Dong, "Let's move." Sa kabilang banda, makikita si Lin Tianhao na tahimik na nakamasid habang papasok ang grupo sa portal. Sa isip ni Tianhao, hindi mabubuting tao sina Wang Dong at ang grupo niya. Malamang, hindi na makakalabas ng buhay ang dalawang yun. Lumabas ang impormasyon ni Lin Tianhao. Level 1, Class Summoner. Talent S rank. Skill S rank. May narinig siyang mga tao na nag-uusap. Tingnan mo. S rank ang talento niya. Sama tayo sa kanya. Tanga. Summoner siya, anong silbi ng S rank kung hindi siya marunong lumaban? Si Lin Tianhao ay nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga manlalaro. Lahat ay nagmamasid sa kanya, ngunit walang lumalapit. Lumitaw si Li Zhu, isang E-rank bard. Ang kanyang impormasyon. Level 1 Class Bard Talent E-rank. Tahimik na napansin ni Tianhao ang kalagayan ni Li Zhu. Lumapit siya at magalang na nagtanong. "Kamusta? Gusto mo bang makipag-team up sa akin?" Nabigla siya at napatitig kay Tianhao. Ang S-rank summoner. Ako. Nakangiti si Tianhao habang nagsasabi. Gusto kong sumabak sa leaderboard, pero walang gustong sumama sa akin. Handa ka bang makipagtulungan? Sa isip niya. Isang S-rank summoner na gustong pumasok sa leaderboard? Imposible. Pero, ang gwapo niya. Sayang kung palalampasin ko ito. Huli, ngumiti siya at sinabing may halong kaba. Sasama ako. Lumabas sa system notification ang successfully joined the party. Sa kanilang paghahanda, sinabi ni Tianhao. Pagpasok natin, ako na ang bahala sa mga halimaw. Gawin mo lang ang lahat para maprotektahan ang sarili mo. Biglang namula si Li Zhu, sabay sigaw sa isip. Nag-aalala ba siya para sa akin? Okay. Aalagaan ko ang sarili ko at hindi kita bibigyan ng problema. At sabi ni Tianhao, alright, kailangan na lang natin ng isang tao. Mula sa malayo, lumitaw ang isang dalaga may puting buhok at malamig na aura. Lumabas ang impormasyon. Pangalan. Suching Level 1 Class. C Druidess Talent. A rank. Agad siyang pinagkaguluhan ng mga lalaki, bawat isa'y gustong makipag-team sa kanya. Goddess Ching. Sumama ka sa amin, di mo na kailangang gumalaw. Ngunit sa isip ng dalaga. Mga walang silbing peste. Nakakainis. Habang tinitingnan ni Tianhao ang kaguluhan, iyon ba? Si Suching. Ang campus bell. Habang abala sina Lin Tianhao at Li Zhu. Biglang napatingin si Suching sa kanila. Sa isip niya. Hindi ba siya si Lin Tianhao? Ang kilalang pinakamababa sa ranggo sa aming paaralan. Siya. Naging summoner. Habang pinagmamasdan niya si Tianhao, napaisip si Suching. Summoner. Isa sa mga pinakamahinang klase. Pero paano kung sumama ko sa kanya? Si Suching, nagpa-cute sabay sabing. Lin Tianhao, inuutusan kita isali mo ko sa iyong grupo. Sa paligid, halos sumabog sa inis ang mga lalaki. What? Bakit siya sasama sa isang tulad niya? Tumapat si Suching kay Tianhao, tinitigan siya sa mata, at ngumiti ng may kumpiyansa. Oo, ikaw. Sa kabilang banda, halos mabaliw ang mga tagamasid. Bakit sa kanya? Sa isang loser summoner, ang Diyosa, ninakaw ng isang baboy. Samantalang si Tianhao, pinagpapawisan at tuliro, sabay isip, hindi ko naman hiningi ito Bakit ako sinisisi? Sa harap ng naguguluhang mga adventurer, mahigpit na sinabi ni Suching. Hindi niyo ba nakikita? May team na ako. Kaya tumabi na kayo. Tumalikod si Suching at nagsabi, Tara na, pumasok na tayo sa abyss. Ngunit bago pa sila tuluyang pumasok, tinawag ni Tianhao si Suching. Saglit lang, pwede bang itanong? Bakit gusto mong sumama sa amin? Lumingon at kumislap ang mga mata ni Suching sa malaasol na liwanag. Ang target ko ay ang leaderboard. Kailangan ko ng 2 carry-ons. Halos sabay na napaisip sina Tianhao at Li Zhu. 2 carry-ons. Bulong ni tayo ba yung tinawag niyang basura? Si Suching at sabi, ano pang hinihintay nyo? Bilasan nyo at sumunod sa akin. Tianhao, mukhang nakasama tayo ng isang prinsesang maarte. At sumagot si Li Zhu pinagpapawisan. 3 lang ba talaga tayo?
Habang papasok sila sa portal ng liwanag, sinabi ni Su Qing, "Wala nang ibang angkop sumama sa ngayon. Kapag delikado, umatras lang kayo." Pagdating nila sa loob, sinalubong sila ng matinding hangin at nyebe. Ganito pala sa loob ng Cold Valley Abyss. Ang lamig. Si Tian Hao, nanginginig na, nagreklamo. Ang gear na binili ko para sa lamig, hindi naman gumagana. Si Li Zu nagsabi na kaya ko palang mag-cast ng low-level cold resistance aura. At pinapatunog niya ang kanyang golden harp, unti-unting nabalot ang hangin ng banayad na enerhiya ng init. Ani Su Qing na may ngiti ng kaunting pag-amin, at least, hindi ka lubos na walang silbi. Habang naglalakad sila sa gitna ng puting disyerto ng nyebe, deal kompetisyon ito para sa leaderboard, sabi ni Su Qing, kailangan nating kumilos agad. Biglang mapansin ni Tian Hao ang dalawang kumikislap na pulang mata sa loob ng kagubatang nababalutan ng yelo at napahinto siya. Sa isang iglap, tumalim ang kanyang tingin. Biglang nagpapapang system window sa harap nila. Cold Valley Abyss. Corrupted Wandering Wolf. Level 1 HP 400 attack 21 agility 200 defense isa skills plague spread, at mula sa dilim, lumabas ang halimaw. Ito ang low-level monster ng Cold Valley Abyss. Ang Corrupted Wandering Wolf, sabi ni Su Qing, kalmado pero matalim ang tingin. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng malaasul na enerhiya, ang kanyang mga kamay ay nabalot ng kidlat na may hugis ng kuko ng hayop. Nagliyab ang aura sa paligid niya, isang blue flame na may anyong espiritual. Napatingin si Tian Hao, hindi makapaniwala. Sumabog ang lupa nang umatake si Su Qing. Sa isang iglap, bumagsak siya sa harap ng halimaw. Isang cross-slash na puno ng espiritual na enerhiya ang tumama sa katawan ng Corrupted Wolf. Ang Spirit Cat form ay nagbibigay kay Su Qing ng Agility Buff X3 at Precision Damage Multiplier. Sa isang malakas na hampas, sumalpok ang bangkay ng lobo sa lupa. Sa malayo, si Li Zu ay napangangahabang yakap ang kanyang alpa. Si Tian Hao naman ay nakakunot ang noo. At nagbigay ng luot ang monster. Ito para sa iyo, sabi niya, kalmado ngunit seryoso. Pasasalamat ko sa cold resistance aura mo kanina. Hindi ko gusto ang may utang na loob. Napangiti si Li Zu, bahagyang namula. Tahimik si Tian Hao ngunit sumunod, habang si Li Zu naman ay nakatingin sa direksyon ng bangkay ng lobo, tila napaisip kung ilan pa ang ganitong klaseng nilalang ang kakaharapin nila. Ngunit bago sila makalayo, mula sa dulo ng bangin, 3 bagong corrupted wolves ang lumitaw. Walang alinlangan, sumugod muli si Su Qing. Ang mga lobo ay nagkabitak-bitak, bumagsak sa nyebe, at bago pa man makasigaw, naglaho sa bughaw na liwanag. 3 halimaw ang kanyang napatumba, pero ang katawan niya ay sugatan na. Sa likod niya, napatigil si Li Zu, kaya kung gumamit ng low-tier healing spell, gagamutin kita ngayon. Yung mababang antas ng spell mo, halos walang epekto. Sayang lang mana mo. Imbes na umasa, kinuha niya ang potion sa kanyang sinturon, at ininom ito habang nagliliwanag ang paligid sa berdeng enerhiya. Matapos maghilom ng sugat, nagpatuloy ang 3. Tahimik. Walang halimaw, walang tunog kundi ang yapak nila sa nyebe. Habang naglalakad si Su Qing, napahinto siya. Isang magic circle. Mula sa lupa, sumiklab ang 3 purple beams, at sabay silang niyanig ng malakas na enerhiya. Bago pa man makareact si Su Qing, isang malaking bato ang bumagsak mula sa itaas diretsyong pababa sa kanya. Pagbagsak ng alikabok, unti-unting lumitaw ang isang anino. Malaki. Nabubulok. May hawak na malapalang sandata. Ang aura nito'y nagdudulot ng panginginig sa hangin. Napaatras si Li Zu habang nagsalita, isang hidden elite monster. Paano ito lumitaw dito? Sumagot si Lin Tian Hao ng seryoso, baka deal pinatay ni Su Qing ang napakaraming corrupted wolves. Sumugod si Su Qing, bitbit ang kanyang mga kuko na kumikislap ng enerhiya. Ang bilis. Sigaw ni Su Qing, habang halos hindi niya makita ang galaw ng elite zombie. Mula sa pag-ikot ng sandata ng halimaw, isang bugso ng enerhiya ang kumawala. Tumama ito sa lupa. Si Su Qing ay tinapon, bumagsak sa yelo at gumuhit ng dugo sa labi. Kailangan nating tulungan siya. Sigaw ni Li Zu habang hinawakan ng braso ni Lin Tian Hao. Sa likod nila, unti-unting lumapit ang elite zombie, bitbit ang dambuhalang maso, handa nang ibagsak kay Su Qing na walang malay. Summon Demon Slime. Sigaw ni Lin Tian Hao, sabay taas ng kamao sa ere. At ang lupa ay nagsimulang umuga sa tindi ng kapangyarihang tinatawag niya. Isang kakaibang nilalang ang unti-unting nabubuo, isang malademonyong slime na kulay dugo. Slime. Gamitin mo ang skill, Dance of the Demon. Sigaw ni Tian Hao. Mula sa malayo, sumiklab ang pulang enerhiya isang kidlat na tumama sa elite zombie,
Ang sandata nito ay pumalo pababa ngunit naharang ito ng pulang enerhiya ng Demon Slime. Ang tama ay lumihis at bumagsak sa lupa. Ang halimaw ay nagtaka. Ani ni Tianhao, tumama ba talaga ang atake mo o hindi? Nakatayo si Tianhao. Kasama ang nakangising Demon Slime, handang tapusin ang laban. Li Zhou, dalhin mo si Su Qing sa ligtas na lugar at pagalingin siya muna, mariin niyang utos. Mabilis niyang inakay si Su Qing palayo samantalang humarap si Tianhao sa dambuhalang nilalang, isang halimaw na may mga matang nagliliwanag ng purpura at katawan na parang bakal. Ngunit walang pag-aatubili si Tianhao. Slime. Gamitin mo ang skill, Slime Speed. Lumitaw ang pulang slime, nagliliyab sa galit, at isang malaasidong laway ang tumama sa halimaw, nag-iwan ang tunaw na marka sa balat nito. Sumunod ang utos. Dance of the Demon. Mula sa alon ng enerhiya, nilalamon ng halimaw sa puwersa ng kadiliman. Ngunit kahit sugatan, hindi agad bumagsak ang Elite Corps. Matapos ang unang bugso ng laban, napansin ni Lin Tianhao ang problema, ang depensa ng Elite Wonder Corps ay napakataas. Kahit buong lakas ng Slime Dance of the Demon, kalahati lang ng pinsala ang tumatama. Habang patuloy ang pag-atake ng slime, nakita niyang nagsisimulang matuno ang balat ng halimaw, isang maliit ngunit mahalagang tagumpay. Muling lumapit ang halimaw, galit at sugatan, bitbit ang mabigat na sandata na parang martilyo ng kamatayan. Ngumisi si Tianhao. In that case, slime. Use the dance of the demon and strong corrosive slime, aim for his ankle. Sa isang iglap, tumalo ng slime, isang pulang anino na parang apoy sa hangin. Tumama sa paa ng halimaw at pumulandet ang pulang asido. Nang maramdaman ng halimaw ang matinding kirot, sumigaw ito ng nakabibinging alulong habang unti-unting natutunaw ang laman. Ang napakalakas na nilalang, na minsang nagmistulang immortal, ay ngayon ay unti-unting bumabagsak sa harap ng isang tao at ng kanyang slime. Sa isang panig ay marahang tumutugtog si Li Zhou, ang bawat tugtog ay kumikislap ng berdeng liwanag na bumabalot kay Su Qing, ang lakas niya. Mahinang bulong ni Su Qing habang pinagmamasdan mula sa malayo ang patuloy na pakikipaglaban ni Lin Tianhao. Sa harap niya, naglalagablab pa rin ang pulang slime na tila kasalo ng kanyang galit. Napansin niya ang kahinaan nito. Mas mahina ang ibabang bahagi ng katawan niya kaysa sa itaas. Slime. Atakihin mo ang ibabang bahagi ng katawan niya. Sumugod ang pulang slime, ang anyo nito ay nagbago mukhang halimaw na may ngiti ng kamatayan. Tumama ang slime sa paa ng halimaw. Ang laman nito ay nagsimulang maluso ang sigaw ng halimaw ay palm unit sa langit. Ang pulang asido ay bumalat sa buong ibabang katawan. Habang si Tianhao ay nakatayo, lumabas ang sistema. Naubos mo ang Corrupted Wonder ang Zombie Elite. Biglang lumiwanag ang asul na panel sa harap ni Lin Tianhao. Level up, Level 1, Level 2. Sa isip ng ating bida ganito karami ang karanasan? Deal ba ito sa pagtalo ko sa kalabang mas mataas ang antas? Si Su Qing, nakatitig kay Tianhao na parang hindi makapaniwala. Ang lakas niya. Isang hampas lang, napatumba niya ang isang elite monster. Ganito ba talaga kalakas ang mga summoner? Hindi mga summoner ang malakas, si Tianhao mismo ang malakas. Kaya niyang talunin mag-isa ang isang elite monster. Ang talino at desisyon niya sa gitna ng laban, nakakatakot talaga. Lumapit si Tianhao, hawak ang balikat ni Su Qing. Su Qing, ayos ka lang ba? Nabigla siya, bahagyang namula. Oo. Maliit na sugat lang ito, walang dapat ipag-alala. Umapit si Li Zhou, hinahaplos ang alpa. Masyado nang mabagal ang hilang chant ko. Kailangan nating huminto at magpahinga. Hindi maaari. Sigaw niya, nasa kompetisyon tayo para sa unang pwesto sa leaderboard, hindi tayo pwedeng tumigil ngayon. Kaya ko pa lumaban. Sigaw ni Su Qing, pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga tuhod. Nakatitig lang si Lin Tianhao, malamig ngunit matatag ang tinig. Paano ka lalaban kung patay ka na? Napahinto si Su Qing, bahagyang namula, at sa wakas ay napangiti ng pilit. May punto ka. Kung ganun, magpahinga muna tayo. Nakahanap sila ng silungan sa loob ng kuweba. Ang apoy ay nagbigay ng init, at ang liwanag. Magpahinga muna kayo, sabi ni Tianhao, nakatayo sa tabi ng apoy. Ako na ang magbabantay sa labas. Si Li Zhou ay humiga na agad, sobrang pagod ko. Nasobrahan ako sa paggamit ng mahika. Kailangan ko munang matulog. Ang bilis naman niyang nakakatulog. Bulong ni Su Qing, napangiti kahit pagod. Napailing si Tianhao, ngunit ngumiti rin. Tahimik silang dalawa sa harap ng apoy. Kumikinang sa mga mata ni Su Qing ang apoy habang dahan-daang nagsalita. Dapat ka ring magpahinga. Tumigil siya, nakatalikod na sana. Ngunit tinawag siya ni Su Qing. Teka,
Salamat sa pagsagip mo kanina. Lumingon si Tian Hao. Ang mukha ni Su Qing ay namumula, tahimik siyang ngumiti. Walang anuman, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Pagkatapos ng kanyang pasasalamat, namula si Su Qing, humarap sa pader, at tinakpan ang sarili ng kumot hanggang ulo. Matutulog na ako. Kalimutan mo na lang na may sinabi ako. Ang dalagang ito, talagang mataray ang dila pero tapat ang puso. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ng natutulog na si Su Qing. Lumabas si Lin Tianhao, tumaas ako hanggang antas 3 matapos ang laban kagabi. Tingnan ko muna ang stats ko. Lumitaw ang system. Tumaas ang stats ko. Ngumiti siya. Ang skill na fully armed. Parang buff na nagpapalakas sa summon. Maganda ito. May sobra pa akong 400 HP. Pwede kong ipa-level up ang slime hanggang level 4. Inilabas niya ang kamay, sabay sigaw. Offer 400 HP. Convert. Lumabas ang bagong panel ng mga istatistika. Corrosive Slime, Demonic Dance, Split Red sa bagong kasanayang split, nagkaroon ito ng kakayahang hatiin ang sarili 2 katawan, iisang isipan, at walang katapusang galit. Si Lin ay ngumiti ng may kumpiyansa habang nakatitig sa halimaw. Subukan natin. Kung gaano ka nakalakas. Lin Tianhao malamig na boses. Demon Slime. Gamitin mo ulit ang split. Ang Demon Slime ay biglang nagliyab ng pula. Ang hangin ay kumulog sa paligid. 2 katawan, iisang kaluluwa, sabay na humahalangging ng halakhak sa gabi. Lumabas ang system. Level 7 HP. 700 attack power. 140 agility. 130 defense. Si Tianhao ay nag-aanalisa ng epekto ng transformation. Kalmado siya pero halatang nagpoproseso ng data, parang strategist na iniisip kung paano ito magagamit sa laban at gaano katagal. Ang bagong form ng Demon Slime ay may time limit, 3 minuto lamang. Si Tianhao ay biglang napatigil, parang may narinig siyang sigaw. Sa loob ng kuweba, may nakikitang mapusyaw na dilaw na ilaw o parang sinag ng apoy. Makikita si Lin Tianhao na mabilis na tumatakbo papasok, may usok ng alikabok sa likuran. Makikita ang bahagi ng isang malaking katawan na may puting balahibo. Ang aura nito ay kulay ube at itim, simbolo ng kasamaan at matinding enerhiya. Huwag kang lumapit. Sigaw ng isa sa mga kasamahan na takot na takot. Makikita si Tianhao na nakatayo sa likod ng Demon Slime, nakataas ang kamay habang sumisigaw. Demon Slime, gamitin mo ang slime speed. Ang atake ay tumama sa balikat ng halimaw. Tumilapon ng dugo habang lumabas ang damage indicator na -25, mukha ni Tianhao, gulat at bahagyang pawisan. Yun lang? Ganun lang kalakas. Nabigla si Tianhao, hindi niya akalain na mahina pala ang naging epekto ng atake. Ngunit hindi siya nagpanik, mabilis siyang nag-isip ng bagong plano. Lumabas sa harap niya ang system screen. Pinili niya ang fully armored, isang skill na nagbibigay ng pansamantalang dagdag depensa at lakas. Sa alay ng dugo at enerhiya, ang nilalang ng impyerno ay muling nagising. Sa kapalit ng dugo, isang bagong halimaw ang isinilang, mas mabilis, mas marahas, at mas matindi. Habang pinoproseso ni Tianhao ang bagong skill, iniisip niya ang posibleng gamit nito sa laban. Subukan natin ang bago mong kasanayan. Isang utos lang mula sa kanyang amo, at ang demonyo ay agad gumalaw. Sumugod ang Demon Slime. Ang kapangyarihan ng paghahati. Isang slime, naging 10. Mabilis na bumagsak ang mga pulang kopya mula sa langit, bamalat sa paligid ng kalaban. Buwiset. Lintik yan. Mula sa kisame ng yelo, bumagsak ang halimaw, parang kidlat na bamalat ng kadiliman. Nakikita ang halimaw na sumuntok ng ubod ng bilis, ang hangin mismo ay halos masunog sa bilis ng kanyang galaw. Sa isang iglap, nabura ang isa sa mga kopya. Ang lakas ng halimaw ay lampas sa lahat ng inaasahan. Ang hangin ay nagputukan, at sa bawat explosion, may pulang liwanag na kumikislap, mga indikasyon ng pinsala sa kanyang espiritu. Mabilis na nagbigay ng utos si Tianhao. Demon Slime, umatras. Gamitin mo ang Demonic Dance at Corrosive Slime. Umatras ang mga natitirang slime clones, sabay sabog ng pulang likido patungo sa lupa. Ang sahig ay natunaw, yun ang epekto ng Corrosive Slime, isang lasong kayang tunawin kahit ang yelo ng impyerno. Ang kilabot ng Cold Valley. Isang halimaw na nakalipol ng maraming mandirigma.
At ngayon, si Lin Tianhao ang susunod na haharap dito. Si Su Qing ay naguguluhan. Posibleng may ibang puwersang nag-uudyok dito. Ang bawat pag-atake ng Demon Slime ay nauuwi sa wala. Habang ang halimaw ay kumikilos na parang hangin. Lumaki ang mga mata ni Tianhao, na pagtanto niyang hindi na agad magagamit ng Demon Slime ang kanyang evasive skill. Lumabas ang system notification sa harap ng mata ni Tianhao. Walang magagawa kundi hintayin ang muling pag-activate ng skill. Gamit ang command seal, sinusubukan niyang bawiin ang kanyang alaga bago pa ito tuluyang mapinsala. Mula sa halimaw, sumabog ang madilim na enerhiya, isang wave ng purple lightning. Tinamaan ang slime ng sabay-sabay na attack strikes. Si Lizu, ang healer o support mage, biglang sumugod. Sumigaw si Su Qing subukang pigilan si Lizu. Alam niyang delikado ito, pero huli na, tumatakbo na ang mago sa gitna ng laban. Gamit ang isang bato na may mahika, inihagis ni Lizu ang pain patungo sa direksyon ng halimaw. Isa itong aggro spell, para akitin ang atensyon ng Giant Snow Rabbit palayo kina Tianhao at Demon Slime. Ang Giant Snow Rabbit ay biglang tumigil. Ang mga mata nito ay kumislap ng pula, nagpakawala ng mabangis na enerhiya. Panito ng galit at gutom, napatigil si Lizu, napasinghap sa takot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang unti-unting lumalapit ang anino ng halimaw. Sumugod ang Giant Snow Rabbit. Si Lizu ay umatras, halos madulas sa takot, pero wala ng oras para umiwas. Mula sa kanyang bag, bigla niyang inihagis, isang carrot. Hindi mahika, hindi sandata, kundi literal na gulay. Direktang tumama ang carrot sa mukha ng Giant Snow Rabbit. Ang pulang liwanag sa mata ng halimaw ay naglaho, at napalitan ng isang inosenteng tingin. Kinain ng Giant Snow Rabbit ang carrot sa isang kagat. At biglang nagbago ang mukha nito, mula sa mabangis, naging masaya. Halos sabay-sabay silang napasigaw sa gulat. Hindi makapaniwala si Lin Tianhao at si Su Qing nakita. Mula sa halimaw battle, naging parang cartoon episode bigla ang laban. Nahihiyang ngumiti si Lizu habang pinapaliwanag ang dilan. Ang carrot pala ay emergency food supply niya. Ang halimaw na akala nilang napakalma, muling nagising, ngayon ay mas mabangis kaysa kanina. Habang patakbo si Lizu, sabay hagis ng carrot sa lahat ng direksyon. Ang mukha niya ay exaggerated na parang chibi. Sa mukha ni Lin Tianhao, makikita ang matinding focus. Ubas na halos ang pagkain natin. Kailangan natin itong ay-akit para tapusin na. Ipinahayag ni Tianhao ang utos habang nakaposisyon sila sa bungad ng kuweba. Lizu, ibigay mo ang bag mo kay Su Qinger. Si Lizu ay tumakbo at inihagis ang bag, sabay sigaw ng todo. Si Su Qinger naman ay gulat na gulat habang sinusubukang seluhin ito. Habang nasalo ni Su Qinger ang bag, humakbang ang Giant Snow Rabbit, malaki, mabigat, at nakakabingi ang bawat yapak. Ang takot ay naging apoy. Ang mandirigma ng yelo, ngayon ay naglalagablab ng apoy ng tapang. Sumugod si Su Qinger, mabilis na parang kidlat, habang ang halimaw ay umindayog din ng kamao. Ang dambuhalang halimaw ay umatungal pulang-pula ang mga mata, at tila apoy ang aura sa paligid. Nagulat siya sa bilis ng kalaban, halos hindi niya ito masundan. Ang dalaga ay tumitingin pabalik habang sumisigaw, Lin Tianhao ano na? Si Lin Tianhao ay sumisigaw habang nakaturo sa isang direksyon. Akitin mo ang halimaw papunta dun. Naiintindihan na niya ang plano ni Tianhao. Ipinakita ang silweta NGSU Qinger, na mabilis tumatakbo, nag-iiwan ng bakas ng enerhiya. Makikita ang halimaw na sumusugod sa kanya, galit na galit. Ang dalaga naman ay seryoso at handa. Mula sa malayo, makikita ang halimaw na humahabol sa kanya papunta sa direksyong itinuro ni Lin Tianhao. Si Su Qinger ay seryoso, nakatingin ng matalim sa kalaban. Ang halimaw ay biglang nahulugan ng malaking bato. Si Lin Tianhao ay sumigaw, Demon Slime ikaw na ang umatake. Ang halimaw ay tinamaan at nasaktan, nagdurugo at umatras. Ngumiti siya ng may kumpiyansa at sinabing, nahulog ka sa bitag ko. Slim gamitin mo ang skill split at slime speed. Ang halimaw ay sugatan sa pag-atake ng slime. Nang huminto ang eksena, makikita ang halimaw na pawis, nakatalikod, habang ang demon slime ay lumulutang sa likod niya, nakangisi ng nakakatakot. Makikita ang mga numero na -55, -66, -53, nakakalat sa paligid. Tagumpay.
Pinatay nila ang dambuhalang halimaw at nakakuha ng karanasan EXP tulad ng sa RPG game. Si Tianhao ay nakatayo, humihinga ng malalim habang umiikot ang pulang enerhiya sa kanyang kamay. Tianhao iniisip. Isa lang tung level 8 Snow Rabbit. Pero grabe, napakahirap labanan gamit lang ang slime. Ang kanyang Demon Slime ay tila nagliliwanag sa dilim. Ngayon, karamihan sa mga skill ng slime ay AoE. Mahina ito kapag iisang kalaban lang. Kung mangyari ulit yun, baka hindi na kami makalusot. Lumalapit si Lizu, pawis na pawis, pero nakangiti. Sa wakas, natalo na yung Snow Rabbit. Akala ko mamamatay na ako kanina. Si Su Qing galit na nagsabi na. Lin Tianhao. Ginamit mo pala akong pain? Sagot ni Lin Hao. Sorry naman, ikaw lang kasi ang mabilis. Si Su Qing sumigaw. Kasalanan mo lahat ito. Bakit carrot ang dinala mo sa abyss? Hinabol tuloy tayo ng dambuhalang kuneho. Sabi ni Lizu, ako kasi. Gusto ko lang magdala ng tuyong pagkain. Sigaw ni Su Qing, sino bang ayaw kumain ng carrot? Ilabas mo lahat yan ngayon din. Habang inaalis ang mga carrot sa bag. Sa gilid, si Tianhao ay biglang napatigil. Tianhao nag-iisip. Ang pagpatay sa Snow Rabbit ay nagbigay ng 120 EXP, pinakamataas sa lahat ng halimaw na nakaharap namin. Kung mahihikayat natin ulit ang isa dito, mabilis tayong makaka-level up. Sa isip ni Tianhao, ang kondisyon para malinis ang Cold Valley Abyss ay talunin ang Abyss Level 10 boss. Ang dalawa pinagpawisan. Tianhao, para talunin ang boss na yun, kailangan nating umabot sa level 4 o mas mataas. Tatlo silang nagtipon. Tianhao nagsabi. Ngayon ay level 3 na ako. Kayo naman ay level 2 pa rin. Para makapunta sa level 4, kailangan nating makapatay ng hindi bababa sa 5 Snow Rabbits. Sagot ni Lizu. Pero, hirap na tayo sa isa kanina. Kaya pa ba nating hikayatin ulit yung isa? Tianhao ngumingiti ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala. Kanina tayo ang hinahabol. Pero ngayon, tayo na ang mangangaso. Sang-ayon ako. Gusto kong mapasama sa rangkang. Wala akong oras para maghanap ng halimaw isa-isa. Kung sila mismo ang lalapit sa atin, di ba mas maganda yon? Simulan na natin ang plano. Isang carrot ang dahan-daang inilapag sa gitna ng nagyayelong lupa. Isang dambuhalang Snow Rabbit ang lumitaw. Ang tatlo nakasilip sa likod ng malaking bato. Tagumpay. Kumagat sa pain. Sabay-sabay silang umatake, may nakakatakot na ngiti, umiilaw ang mga mata. Ang Snow Rabbit ay napasigaw at tumilapon sa pader ng yelo. Ang tatlo ang sabay-sabay na nag-level up. Si Tianhao, nakatingin sa system. Cold Valley Abyss Timer. 5 hours. Sa isip ni Lianhao. 5 oras na lang. Sabi ni Lizu. 5 oras na tayong nasa Cold Valley Abyss, at level 4 na agad tayo. Ang bilis. Tama ka. Si Fang Changyang nga, inabot pa ng 8 oras para matapos ito. Sabi ni Lizu. Ibig sabihin, kaya nating talunin ang record niya. Napatingin si Su Qing, medyo natawa habang pinapailing ang ulo. Hindi naman ganun kadali. Akala mo ba basta-basta lang mauupo ang boss at magpapatalo sa atin? Nagbago ang kulay ng paligid. Ayon sa gabay. Ang boss ng Cold Valley ay isang zombie leader, pinuno ng mga patay na nilalang. Ipinapadala niya ang mga bulok na lobo at mga nilalang ng dilim para umatake. Tianhao seryosong tono. Sa kasalukuyan nating kondisyon. 2 oras siguro ang kailangan natin para matapos siya. Si Lizu kinakabahan. Ngayon, anong gagawin natin? Si Su Qing nagsabi. Magpahinga tayo at maghanda. Tianhao sumang-ayon. Tama siya. Mag-break muna tayo ng kalahating oras. Kailangan natin ng malinaw na isip para sa huling labanan. Tianhao, nakatingin sa system. Screen lumabas. Talent skills. Demon Sacrifice, HP. 11,800, ang bida nag-iisip. Habang tumataas ang level ko, lalo namang bumababa ang limit ng HP. Kailangan kong makaisip ng ibang paraan pagkalabas ko rito.
Nagpapatuloy siya sa pag-iisip. Sana naman hindi masyadong mahirap ang laban sa boss mamaya. Biglang lumindol ang paligid bam. Tatlo silang napatingin, gulat. Ano yun? Tatlo silang sabay na tumakbo palabas ng kuweba. Pinakikita ang aura ng unicorn na bumabalot sa buong kuweba. Tianhao, nanlalaki ang mata. Tunay na unicorn ito. Si Tianhao nakatayo at seryoso ang mukha. Swerte! Nakatagpo ako ng hidden boss. Pero mas malakas ito kaysa sa zombie leader. Demon Slime. TCH. Sa tapat nito, nakatayo ang mahiwagang unicorn. Ang sungay nito ay kumikislap ng bahaghari. Tumama ang liwanag ng unicorn sa mga mata ni Tianhao. Ang kanyang mga mata ay nagbago, naging mga umiikot na spiral ng bughaw at lila at ang buong katawan niyang nababalot ng asul na aura habang lumalapit sa unicorn. Demon Slime sa tabi niya, nagngingit-ngit. Habang nakatingin si Tianhao sa unicorn na parang nahipnotismo, ang Demon Slime ay biglang gumapang pasulong, mabilis na, kinagat nito ang balikat ni Tianhao. Aray! Masakit yun. Anong ginagawa mo? Demon Slime, nakakunot ang noo, ang dalawang dalaga ay nahipnotismo din. Parehong dahan-daang naglalakad palapit sa gilid ng bangin, parang wala sa sarili. At si Tianhao napasiga. Mag-ingat kayo. Si Tianhao ay tumalon, sabay yakap sa dalawa habang bumabagsak sila.